Sa pagdaragdag lamang ng 5 hanggang 6 na gramo ng fiber o hibla sa inyong pang-araw-araw na dieta, nakatumbas lamang ng pagkain ng isang katamtamang laking peras para sa isang pasyenteng may melanoma o malalang kanser sa balat na sumasailalim sa immunotherapy. Ang posibilidad na sila ay mamatay ay bumababa sa isang nakakagulat na numero 30%. Hayaan po ninyong ulitin ko ito dahil ito ay napakahalaga. Hindi po ito isang mamahaling kemikal na gamot, hindi isang makinang pang-radiation na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar, kundi 5 hanggang 6 na gramo lamang ng fiber mula sa ating mga simpleng pagkain, araw-araw ang kayang magligtas sa ikatlong bahagi ng mga buhay na nasa bingit na ng kamatayan. Kapag tunay ninyong pinagsama ang makabagong teknolohiya ng immunotherapy at ang tamang suporta mula sa loob ng inyong katawan, ang medisina ngayon ay kayang tanggapin at gamutin ang mga pasyenteng may kanser sa stage 3 at kahit pa stage 4. Mga lolo, lola, tito at tita, ang stage 4 mula noon hanggang ngayon, sa isipan nating lahat ay laging itinuturing na huling yugto ang katapusan ng laban, isang sentensya ng kamatayan, kung saan madalas sabihin ng mga tao na iuwi na lang natin sa bahay para maalagaan ng maayos sa kanyang mga huling araw. Ngunit sa pamamagitan ng mismong immune system o resistensya ninyo na ginising at pinalakas sa tamang paraan, kaya ninyong harapin ng sabayan ang malupit na kanser na iyon at sa isang himala, kaya ninyong ibalik ang kanser mula stage 4 pabalik sa stage 0. At alam po ba ninyo sa isang medikal na pag-aaral, kung hahayaan ninyong may isang napakaliit na ugat ng dugo na gumapang dumikit at magsimulang magbigay ng nutrisyon para pakainin ang isang napakaliit na tumor ng kanser, alam ba ninyo kung anong nakakatakot na bagay ang mangyayari? Ang tumor na iyon ay maaaring sumabog at lumaki ng 16,000 beses mula sa orihinal nitong sukat sa loob lamang ng 2 maiikling linggo. Kaya ano po ang pinakasusi rito? Ano-anong mga pagkain ang tunay na makakatulong sa mga bakterya sa inyong bituka, puputol sa supply ng pagkain ng tumor, at magkakarga ng sandata sa inyong immune system. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Victor Castillo. Ako ay isang clinical doctor, isang mananaliksik ukol sa kanser at dalubhasa sa pag-aaral ng angiogenesis o ang proseso ng pagbuo ng mga ugat ng dugo. Sa madaling salita, ang trabaho ko sa loob ng maraming taon ay pag-aralan ang sistema ng sirkulasyon, ang mga masalimuot na daanan ng dugo sa loob ng katawan ninyong mga lolo-lola, tito at tita. Ngayong araw sabay-sabay tayong uupo dahan-dahan at masusing pag-uusapan ang isang paksa na alam kong nagbibigay ng matinding takot sa napakaraming pamilyang Pilipino, kung paano natin haharapin at gagamutin ang sakit na kanser, lalo na ang colon cancer o kanser sa bituka at iba pang mapanganib na uri nito. Kapag narinig ang salitang kanser, alam ko, tila guguho ang langit sa ating harapan. Sa tagal ko sa propesyong ito, nasaksihan ko ang di mabilang na luhang pumatak sa aking klinika, ang nanginginig na paghawak ng mga kamay ng mga nakatatanda habang bitbit ang resulta ng kanilang biopsy. Ngunit ngayon, nandito ako para sabihin sa inyo na hindi na natin kailangang lumaban ng walang pag-asa. Siyempre sa paggamot ng kanser, ang una at pinakamahalagang panuntunan ay laging kapag mas maagang natuklasan, mas madaling gamutin. Para sa colon cancer, ang pinakamaganda pa rin ay ang maagang pagsusuri gamit ang colonoscopy. Lagi kong ipinapayo sa aking mga pasyente na lumampas na sa edad na 50 na magpa-colonoscopy ng regular. Sa katunayan, ibinababa na namin ngayon sa medical field ang inire-rekomendang edad dahil isang nakakalungkot na katotohanan na ang colon cancer ay nakakaapekto na sa mga mas nakababata sa isang nakakaalarmang bilis. May mga nasa edad 30 at 40 na rin ang nagkakasakit. Kapag ipinasok ng gastroenterologist ang tubo ng colonoscopy, para silang mga sundalong nagmamatyag na pumapasok sa lagusan ng inyong bituka para hanapin kung mayroong anumang maliliit na polyp na nagtatago at naghihintay na maging kanser.
Kapag maaga itong nakita ang operasyon, ay isang perpekto at mabilis na solusyon. Tatanggalin lang ng siruhano ang bahagi ng bituka na may tumor at itatapon ang binhi ng sakit palabas ng inyong katawan. Ito ay isang direktang pisikal na paraan at napaka-epektibo. Pero paano kung malaki na ang tumor o nagsimula na itong kumalat? Sa loob ng maraming dekada ang chemotherapy, ang laging pangunahing sandata ang gulugod ng panggagamot sa halos lahat ng uri ng kanser. Kapag pinag-uusapan ang chemotherapy, naiintindihan ko ang nararamdaman ninyo. Karamihan sa atin, kapag narinig ang doktor na sinabing kailangan nating mag-chemo, ay nakakaramdam ng matinding takot at minsan ay pagtanggap na lang sa kapalaran. Ang chemotherapy ay nangangahulugan ng pagkalagas ng buhok, pagsusuka, matinding pagkapagod, at panghihina ng katawan. Bakit po nagkakaganito? Dahil sa totoo lang, ang chemotherapy ay ang pagpasok sa ating katawan ng mga gamot na may napakataas na lason upang patayin ang mga cancer cells na mabilis maghati. Ganon din ang radiation therapy, gumagamit tayo ng mataas na enerhiyang radiation para sunugin ang tumor. Ang kombinasyon ng chemo at radiation ay parang isang napakalakas na magkasunod na suntok na direktang tumatama sa kuta ng kanser. Nakakaligtas talaga ng buhay ang chemotherapy. Ngunit ang dahilan kung bakit tayo natatakot dito at ang dahilan kung bakit kailangang magdusa ng ating katawan sa matinding sakit ay dahil ang mga kemikal na ito ay walang mata. Para silang mga bomba na ibinagsak sa isang nayon. Para patayin ang mga kalaban, pinapatay din nila ang mga inosenteng sibilyan o mga normal at malulusog na selula. Anumang selula na madaanan ng gamot, lalo na ang mga selulang mabilis maghati, tulad ng ugat ng buhok at lining ng sikmura, ay pinapabagsak. Namamatay ang cancer cell, pero namamatay din ang mabuting selula. Tinatawag natin itong collateral damage o di sinasadyang pinsala sa medisina. Isa itong napakasakit na kapalit na hindi ginusto ng sinumang doktor o pasyente. Ngunit mga minamahal, ang madilim na larawang iyan ay nagsisimula ng magbago. Hindi nakatayo lang ang medisina. Mula noong dekada 1000, 900 at 900 hanggang sa pagpasok ng 2000, nasaksihan natin ang isang revolusyon, isang dakilang ebolusyon sa malalim na pag-unawa sa mga target, ang mga daanan sa antas ng molekula at selula na ginagamit ng tumor para dumami at mabuhay. Dati tinitingnan lang natin ang tumor bilang isang abnormal na piraso ng laman sa ilalim ng mikroskopyo. Ngunit ngayon, na-decode na ng medisina na may mga partikular na signal, mga mutated na genes na palihim na gumagana sa loob ng tumor na yon. At kapag natagpuan natin ang mga gene mutations na ito na siyang pinakamatibay na ebidensya, nagsimula tayong gumawa ng mga matatalinong gamot. Ang mga gamot na ito ay hindi na parang bombang basta-basta ibinabagsak. Para silang mga guided missiles o matalinong missile na naghahanap at pumapatay, tinatarget lamang ang kahinaan ng cancer cell para umatake at nililimitahan ang pinsala sa mga malulusog na selula. Tinatawag natin itong targeted therapy. At isa sa mga pinakadakilang target na pinaglaanan ko ng aking buong buhay para pag-aralan ay ang mga ugat ng dugo. Isipin po ninyo ito. Kapag ang isang tumor ng kanser ay bagong buo pa lamang, maliit ito at walang panganib. May lapad lang itong 2 hanggang 3 milimetro, ibig sabihin, kasing laki lang ng dulo ng ballpen. Sa sukat na iyon, hindi na ito lalaki pa. Bakit? Dahil tulad nating mga tao, kailangan ng cancer cells ng oxygen para huminga at nutrisyon para makakain. Kung walang ugat ng dugo na nakakonekta para magbomba ng dugong, may oxygen at nutrisyon, ang tumor na iyon ay mananatiling tahimik, naghihingalo at mahigpit na kinokontrol ng katawan. Ngunit napakatuso ng mga cancer cells. Naglalabas sila ng mga kemikal para humingi ng saklolo, nililinlang ang mga malulusog na ugat ng dugo sa paligid upang igapang ang kanilang mga sanga papunta sa kanila. Ang prosesong ito ay tinatawag na angiogenesis. At gaya ng ibinahagi ko sa simula, kung hahayaan ninyong madikit ang mga ugat na iyon, sa tumor, magiging sakuna ang sitwasyon.
mula sa isang maliit na tuldok na kasing liit ng dulo ng aspil. Kapag nabigyan ng sapat na supply ng dugo, ito ay sasabog at lalaki ng 16,000 beses sa loob lamang ng 2 linggo. Lalaki ito ng napakabilis, iipitin ang mga internal organs at magsisimulang magkalat ng mga cancer cells sa pamamagitan ng mismong daloy ng dugo papunta sa buong katawan. Dahil sa pagkaunawa sa prinsipyo ng buhay at kamatayang ito, ang larangan ng medisina ay bumuo ng isang bagong estratehiya. Ang estratehiyang gutumin ang kanser gamit ang mga anti-angiogenesis na gamot. Simula noong 2004, inaaprubahan ng FDA ang unang anti-angiogenesis drug para sa colon cancer. Ang mekanismo nito ay napakagaling. Imbes na atakihin ng direkta ang tumor gamit ang nakalalasong kemikal, gumagamit tayo ng gamot para putulin ang sistema ng mga tubo ng dugo na nagpapakain sa tumor. Kapag ganap nang naputol ang supply ng pagkain at oxygen, ang tumor ay kusang matutuyo, liliit at mamamatay sa gutom. Iyon ay isang makasaysayang pagbabago. Mayroon tayong operasyon, may chemo, may radiation. At ngayon, mayroon tayong therapy na pumuputol sa supply ng dugo. Ngunit ang kamanghamanghang kwento ng medisina ay hindi nagtatapos doon. May hihilingin sana akong maliit na pabor. Napansin ko po sa mga mensahe at komento mula sa mga nanonood ng aking mga video na hindi nila namalayan na hindi pa pala sila nakasubscribe sa aking channel. Pwede po bang paki-check ninyo ngayon? Libre lang po ito. 2 segundo lang ang aabutin. At malaking tulong ito upang maabot ng channel na ito ang mas marami pang mga taong katulad ninyo na naghahanap ng totoong impormasyong pangkalusugan na nakabase sa siyensya. Ngayon, pumasok tayo sa pinakasentro at pinakakapanapanabik na bahagi ng modernong medisina ngayon, ang immunotherapy. Kung ang chemotherapy ay naglalagay ng lason sa katawan at ang radiation ay naglalagay ng radioactive rays, ang immunotherapy ay sumusunod sa isang ganap na kakaiba at napakanatural na pilosopiya. Hindi nito inaatake ang tumor. Gumagawa ito ng mas pino at matalinong trabaho. Ginigising ang sarili ninyong immune system. Ang katawan nating mga tao ay isang kamanghamanghang makina na idinisenyo ng may 5 matitibay na sistema ng depensa, ang angiogenesis stem cells, gut microbiome, pagprotekta sa DNA, at ang huli ay ang immune system. Ang inyong immune system, mga kababayan, ay eksaktong isang hukbo ng mga super soldiers, isang magaling na puwersa ng seguridad na laging nagpapatrolya sa bawat ugat ng dugo at bawat kalamnan sa inyong katawan araw at gabi. Ano ang trabaho nila? Sila ay kusang nagsisiyasat, nag-iinspeksyon at naghahanap ng mga maninira. Sa sandaling may lumitaw na ilang selula sa katawan na nagpapakita ng senyales ng mutation na may panganib na maging cancer agad, itong mapapansin ng hukbo ng immune system, susugod sa lugar papalibutan at malinis na papatayin ang banta habang ito ay binhi pa lamang bago pa man sila magkaroon ng pagkakataong gumawa ng mga ugat ng dugo at maging tumor. Araw-araw na pinapatay ng ating katawan ang kanser nang hindi natin nalalaman. Kaya ang tanong ay, kung ganun kagaling ang ating immune system, bakit nagkakakanser pa rin ang tao? Ang paliwanag ay napakakilabot. Ang cancer cells sa paglipas ng panahon ay nakatuklas ng isang panlilinlang. Gumagawa sila ng parang invisibility cloak o balabal na nagpapalaho gamit ang mga espesyal na protina. Kapag dumaan ang mga patrol ng immune system, isusuot ng cancer cell, ang balabal na ito maglalabas ng peking signal para linlangin ang immune system na nagsasabing, "Ako ay isang normal at malusog na selula, palampasin ninyo ako." Kaya nagiging pansamantalang bulag ang immune system sa tumor, lalagpasan nila ito at hahayaang palihim na lumaki ang tumor sa dilim. Ang immunotherapy ay ginawa para tuluyang tapusin ang panlilinlang na ito. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga gamot na tinatawag na immune checkpoint inhibitors, direktang tinatanggal ng modernong medisina ang balabal na nagpapalaho sa cancer cell. Sa mismong sandali na mahulog ang balabal, lilitaw ang totoong anyo ng cancer cell bilang mga mananalakay.
Ang malaking hukbo ng immune system ng katawan, taglay ang likas nitong lakas, ay agad na makikilala ang kaaway. Imbes na iilang gwardiya lamang ngayon, ay buong dibisyon ng immune system ang tatawagin uungal na susugod at wawasakin ang tumor. Iyan ang dahilan kung bakit nakakagawa ng isang kahanga-hangang knockout ang immunotherapy. Hindi tayo gumagamit ng kemikal mula sa labas. Ginagamit natin mismo ang mga antibodies at white blood cells ng pasyente para talunin ang sakit. Ito ay isang kaligtasan para sa mga pasyenteng nasa stage 3 at stage 4 mula sa isang katawan na wala ng lunas ang pinakawalang immune system ay winalis lahat ng cancer cells, ibinabalik ang isang pasyente mula sa kamatayan patungo sa malusog na pamumuhay. Gayunpaman ito ang bahaging kailangan ninyong tandaan ng mabuti. Ang immunotherapy ay hindi mahiwagang gamot para sa lahat ng tao. Para gumana ang gamot, kailangang may partikular na biolohikal na katangian ang tumor ng pasyente. Kaya kung kayo o ang inyong kapamilya ay sa kasamaang palad na diagnose na may colon cancer, lung cancer o melanoma. Bukod sa pag-aalala, huminahon po kayo at kusang magtanong sa inyong doktor. Huwag matakot na magtanong, Doc, ipinadala na po ba para sa immune marker testing ang sample ng biopsy ng tumor ko? Mataas po ba ang MSI-H ng tumor ko? May test na po ba sa PD-1, PD-L1? Pwede po ba akong sumailalim sa immunotherapy imbes na mag-chemo lang? Karapatan po ninyo ito para sa inyong buhay. Ang mga immune checkpoint inhibitors ngayon ay karaniwang itinuturok sa ugat bawat 3 linggo. Pwede itong gamitin ng mag-isa o isama sa chemotherapy para madoble ang lakas. Ngunit may isa na namang napakalupit ng ngunit. Kahit gaano pa kagaling ang immunotherapy, sumasakit pa rin ang ulo ng mga doktor sa buong mundo sa isang katotohanan. Sa iisang uri ng cancer, iisang stage at iisang gamot sa immunotherapy, may mga taong napakaganda ng pagtanggap sa gamot, natutunaw ang tumor, habang may mga pasyenteng walang reaksyon at walang kwenta ang gamot sa kanila. Bakit may ganitong malupit na kawalang katarungan? Ang misteryong ito ay bumalot sa mundo ng siyensya ng maraming taon hanggang sa may isang nakakayanig na tuklas na inilabas noong 2017 ni Dr. Laurence Zitvogel mula sa Gustave Roussy Cancer Institute sa France. Nang pag-aralan ang pagkakaiba ng dalawang grupo ng pasyente na kinabibilangan ng mga tumugon sa gamot at ang mga hindi tumugon, nagulat ang grupo ng mga mananaliksik nang matuklasan nila na ang dahilan ay wala sa genetics o genes, wala sa edad, kundi nakatago sa dilim ng sistema ng inyong panunaw o mas tiyak ng inyong nganda. Nasa estruktura ng inyong gut microbiome o sistema ng bakterya sa bituka ng pasyente. Ang ating bituka ay hindi lang lugar kung saan natutunaw ang pagkain. Isa itong biolohikal na megacity, ang tirahan ng 39 na trilyong bakterya. Mayroon tayong mas maraming bakterya sa ating tiyan kaysa sa bilang ng mga selula sa ating katawan. Ang mga bakteryang ito ay hindi mga pabigat. Tinutulungan nila tayong tunawin ang pagkain, gumagawa ng bitamina, nagbabalanse ng mood o emosyon, at ang pinakamahalaga, kinokontrol nila ang pamamaga at sinasanay ang immune system. Sa pamamagitan ng serye ng mga tests, natuklasan ni Dr. Zitvogel ang isang microscopicong tagapagligtas na nagngangalang Akkermansia muciniphila. Ang mga pasyenteng may cancer na may masaganang bilang ng Akkermansia sa kanilang bituka ay nakaranas ng napakalakas na epekto ng immunotherapy at mabilis na lumiit ang kanilang tumor. Sa kabaligtaran, ang mga pasyenteng hindi tumabla ng gamot na walang tsansang mabuhay ay ang mga taong ang bakterya sa bituka ay mahirap ubos na o may napakakaunting Akkermansia. Diyos ko! Iyon ay isang pagtuklas na gumulat sa mundo ng medisina. Ang pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan sa pagitan ng pagtalo sa kanser o pagsuko ay nakasalalay sa isang napakaliit na bakterya
na nakatira sa ating malaking bituka upang patunayan na hindi ito nagkataon lamang gumawa ang mga siyentipiko ng isang eksperimentong wala pang katulad. Kumuha sila ng bakteryang Akkermansia mula sa dumi ng pasyenteng gumaling sa gamot at inilipat ito sa bituka ng mga daga sa laboratorio na may kanser ngunit hindi tinatablan ng immunotherapy. Hulaan ninyo kung anong himala ang nangyari. Pagkalagay ng Akkermansia sa bituka ng daga, agad na nagbago ang katawan ng daga, nagising ang immune system nito at nagsimulang umatake ng matindi kasabay ng gamot sa kanser. Ang matibay na ebidensyang ito ay nagbukas ng bagong pinto. Ang malusog na bituka ang mismong entablado para sa immune system. Kung ang inyong bituka ay isang patay na lugar dahil sa antibiotics, dahil sa fast food, dahil sa kakulangan ng fiber, kahit turukan pa kayo ng doktor ng 10,000 pisong gamot sa immunotherapy, walang sapat na materyales at direksyon mula sa bakterya ang inyong immune system para lumaban. Kaya ang pinakamahalagang tanong para sa inyong buhay na hinihintay ninyo ay, paano natin mapaparami ang bilang ng bakteryang Akkermansia sa ating bituka sa natural na paraan? Noong panahon ng pag-aaral, noong 2017, walang kahit anong probiotic pill sa merkado na naglalaman ng bakteryang ito na mabibili ninyo sa botika. Ang bakteryang ito ay nakatira sa uhog ng bituka at napakahirap palakihin. Ang kaisa-isang sagot at siya ring pinakamatandang katotohanan ng sangkatauhan ay kailangan natin silang pakainin. Hindi tayo direktang kumakain ng bakterya, kundi nagpapasok tayo ng pagkain para alagaan at pakainin ang mga naghihingalong Akkermansia sa ating bituka para tulungan silang dumami at maging isang hukbo. At ang paboritong pagkain ng hukbong tagapagtanggol na ito ay nasa palengke lang natin sa mga bilihan ng gulay at prutas at sa kusina nating mga Pilipino. Una, ang mga pagkaing nagtataglay ng bioactive compounds tulad ng elagitannins at polyphenols. Makikita ninyo itong marami sa granada, cranberries o maitim na ubas. Idagdag ninyo ang granada sa inyong pang-araw-araw na menu, lalo na kapag panahon nito. Pangalawa, napakapamilyar at mura oatmeal. Isang mangkok ng whole grain oatmeal sa umaga ay isang saganang piging na nagpapasigla sa paglago ng Akkermansia. Pangatlo ay ang mga pagkaing may matingkad na kulay at maanghang. Magugulat ba kayo kung malaman ninyong ang pinatuyong sili na madalas nating ibudbud sa pagkain ay may kakayahang gisingin ang mga mabubuting bakterya? Ganon din ang tradisyonal na black vinegar na fermented. Mayroon itong mga biological compounds na dumidiretso sa malaking bituka at lumilikha ng perpektong kapaligiran para tumira ang mga mabubuting bakterya. Ang green tea na tinimpla ng tama ay isa ring napakalakas na sandata. Lahat ng gulay at prutas na may makukulay na kulay tulad ng red bell pepper, blueberries, kamatis at dark green leafy vegetables ay puno ng polyphenols, isang uri ng antioxidant na gustong-gustong kainin ng mga bakterya sa bituka. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ng superfoods, ang nakaupo sa trono pagdating sa pagliligtas ng inyong immune system, ay walang iba kundi fiber o hibla. Mga lolo at lola, gusto kong ulitin muli ang numero sa simula ng artikulong ito dahil ito ang konklusyon mula sa isang napakaseryosong klinikal na pag-aaral. Sa bawat 5 hanggang 6 na gramo ng fiber na idinagdag sa inyong pang-araw-araw na pagkain, nakatumbas lang ng pagbabalat at pagkain ng isang katamtamang peras o isang maliit na plato ng nilagang gulay, ang rate ng pagkamatay sa mga pasyenteng may late-stage melanoma na gumagamit ng immunotherapy ay bumaba ng 30%. Hindi po ito chismis galing sa internet. Ito ay siyensya. Ang fiber ay hindi kayang tunawin sa sikmura. Dumidiretso ito sa malaking bituka at nagiging pinaka-orihinal na pagkain para ma-ferment nagpapakain sa pangkat ng Akkermansia at sa trilyon-trilyong iba pang mabubuting bakterya. Kapag nabusog ang mga bakterya sa fiber, naglalabas sila ng mga short-chain fatty acids. Ang mga acid na ito ay pumapasok sa dugo, tumatakbo sa buong katawan, pinapatay ang mga pamamaga at nagpapadala ng red alert signal sa immune system.
Mga super soldiers, gumising na kayo. Atakihin ninyo ang tumor. Gusto ko pong ikwento sa inyo ang kaso ni Mang Ramon, isang pasyenteng 62 anyos mula sa Metro Manila na nakilala ko. Si Mang Ramon ay na-diagnose na may late-stage cancer nang hihina ang pangangatawan at lubos na nanlumo. Swerte siyang may tamang mga markers at pinayuhang gumamit ng immunotherapy. Ngunit sa mga unang sesyon napakabagal ng resulta. Ang katawan niya ay pagod na pagod, walang ganang kumain at puro lugaw at sabaw ng karne lang ang kinakain niya dahil iniisip ng pamilya niya na mahina na ang tiyan ng taong may sakit kaya hindi na dapat pakainin ng gulay o fiber para hindi mahirapang matunawan. Kinailangan kong maupo at ipaliwanag ng mabuti sa kanyang pamilya ang tungkol sa hukbo ng Akkermansia na namamatay sa gutom sa loob ng kanyang tiyan. Agad naming binago ang kanyang dieta. Imbes na puro lugaw na gawa sa white rice, pinalitan namin ito ng oatmeal. Sa tanghalian at hapunan, sa pilitang may dark green leafy vegetables, bell pepper, dinagdagan ng granada at isang peras araw-araw para itaas ang dami ng fiber sa pinakamataas na antas. Walang mamahaling vitamins. Puro totoong pagkain lamang na galing sa halaman. Pagkalipas lamang ng ilang buwan ng pagpapanatili ng matinding disiplina sa pagitan ng pagtanggap ng immunotherapy mula sa ospital at pagpapakain ng bakterya mula sa kusina, nangyari ang himala. Ang tumor ni Mang Ramon ay nagsimulang lumiit ng napakabilis. Mula sa isang taong hindi kayang umakyat ng hagdan si Mang Ramon ay nakakapagdilig na ng halaman, nakakapaglakad-lakad at masayang nakakakain kasama ang pamilya. Ang mga bakterya sa kanyang bituka dahil binusog ng fiber at polyphenols ay matagumpay na nagampanan ang kanilang misyon bilang matibay na pundasyon para sa front lines ng immune system na patayin ang kanser. Iyan po ang lakas ng pagtutulungan. Ang pagkain ay hindi ginawa para kalabanin o palitan ang gamot. Huwag na huwag ninyong tatalikuran ang ospital para umuwi sa bahay at uminom lang ng mga pinakuluang dahon-dahon o mag-fasting para gumaling. Pagpapakamatay po iyon. Kailangan natin ang modernong medisina, kailangan natin ang mga gamot at mga ineksyon na idinisenyo para itarget ang tamang sakit sa tamang tao sa tamang oras para magligtas ng buhay. Ngunit ang modernong medisina ay mananatiling isang hindi kumpletong kasangkapan kung kakalimutan natin ang pundasyon ng ating bahay. Ang lakas na nagmumula sa mismong loob ng ating katawan. Ang ginagawa ng isang pasyente para sa kanyang sarili kapag wala siya sa klinika ng doktor, kapag binubuksan niya ang refrigerator, kapag nakatayo siya sa harap ng kalan, ay ang mga desisyong nagsasabi kung siya ay mabubuhay o mamatay. Ang mga pinipili ninyong pagkain ang magpapasya kung lalakas o hihina ang depensa ng inyong katawan. Ito ang magdedesisyon kung mas palalakasin ba nito ang epekto ng gamot o gagawin nitong walang kwenta ang gamot. Mga lolo, lola, tito at tita na nakikinig, ang kanser ay isang paglalakbay sa isang madilim at malamig na lugar na puno ng takot. Walang tamang oras para tanggapin ang isang papel na may nakasulat na diagnosis ng kanser. Ngunit umaasa ako, pagkatapos ninyong marinig ang mga ito, hindi na ninyo titingnan ang sakit na ito nang may ganap na kawalan ng pag-asa. Napakalayo na ng narating ng medisina. Ang mga laban na dati ay inaakalang tapos na ay may paraan na ngayon para baliktarin. May karapatan kayong magsalita. May karapatan kayong tanungin ang inyong doktor tungkol sa targeted therapy, tungkol sa anti-angiogenesis drugs at tungkol sa mga immune test. Maging isang matalinong pasyente, kusang maghanap ng mga clinical trials at aktibong makialam sa paggamot ng inyong sariling sakit imbes na ipaubaya na lamang lahat sa kapalaran. Ngunit ang pinakamalaking kapangyarihan na hawak ninyo ay hindi nasa ospital, kundi nasa mismong ibabaw ng inyong hapagkainan. Sa tuwing gagamit kayo ng tinidor at kutsara para sumubo ng matingkad na berdeng gulay, o kumagat sa isang makatas na peras, imbes na isang piraso ng matamis na cake, nagpapadala kayo ng reinforcements o tulong sa inyong bituka, pinapakain ang pinakamatibay na hukbo ng mga mabubuting bakterya para protektahan ang inyong sariling buhay.
Ang ating katawan ay isang dakilang himala ng may kapal, palaging naghahangad na gumaling at laging nakikipaglaban para sa atin sa bawat paghinga natin. Parang awa nyo na po, huwag ninyong gutumin ang mga mandirigmang nagpoprotekta sa inyo. Bigyan ninyo sila ng sandata, bigyan ninyo sila ng fiber. Ang larawan ng inyong buhay ay hindi lamang iginuguhit gamit ang kemikal at kutsilyo ng siruhano, kundi pinapaganda ito araw-araw gamit ang mga mahahalagang pagkain mula kay Inang Kalikasan. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa at huwag kayong susuko sa laban. Isang mahalagang aral. Ang pinakamalakas na sandata laban sa sakit ay matatagpuan hindi lamang sa reseta ng doktor, kundi sa kusina ng inyong tahanan. Ang bawat masustansyang pagkain na isinusubo ninyo ay nagbibigay lakas sa inyong katawan na gamutin ang kanyang sarili at tulungan ang medisina na maghimala. Kung naantig ng impormasyong ito ang inyong mga puso at nagbigay ng liwanag at pag-asa, mangyari po sanang pindutin ang like at ishare ang videong ito sa mga taong kasalukuyang nakikipaglaban sa sakit doon sa labas. Kailangan nilang malaman na mayroon pa silang sandata sa kanilang mga kamay. Mangyari po sanang mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi ang inyong kwento dahil malay natin, baka ito ang maging inspirasyon na magliligtas sa buhay ng iba. Ako po si Dr. Victor Castillo, nagpapaalam at nananalangin na naway ang bawat pamilya ay laging maging ligtas, payapa at malakas.